Ano ang realistic na presyo ng XRP ngayong taong 2026 ayon sa isang market pundit? Ayon po kay market commentator na si Mario Naufal, may malinaw po siyang pananaw kung hanggang saan kayang umabot sa XRP ngayong taong 2026. Para sa kanya ay $4 ang isang realistic target. At hindi lang basta pangarap. Importante ito dahil sa XRP ay dati nang nakarating malapit sa presyong ito noong taong 2018. At muli po nitong sinubukan nitong 2025 bago humina ang kanyang momentum. Sa kasalukuyang galaw ng XRP mula $1.84 papuntang $2.41 ay makikita natin na may bumabalik na lakas. Para po sa atin, mahalaga ito dahil ang 67% rally ay hindi imposible, lalo na kung ikukumpara sa mga nakaraang galaw na XRP. Kung titingnan po natin ang kasaysayan ng XRP, makikita natin na hindi bago ang malalaking galaw. Noong December 2024 ay nagawa po niyang tumaas ng higit 400%. Kaya ang sinasabing 70% move ay parang normal lamang para sa kanya. Ang market impact po nito ay malinaw. Kapag napatunayan na XRP na kaya niyang basagin ang $3 resistance zone, maaaring magbukas po ang pinto patungo sa bagong all-time high at mas mataas na market confidence. Para po sa atin, bilang mga market participants ay mahalagang tandaan na ang ganitong targets ay hindi po hype, kundi nakabase sa historical behavior. Paano naman po makakagalaw ng trillions ang sistemang pinapagana ni XRP? Ayon po sa crypto commentator na si X Finance Bull dito, hindi simpleng token si XRP, kundi infrastructure. Ibig sabihin ay hindi po siya basta sumusunod sa trend, kundi siya mismo ang pinagtatayuan ng sistema. Ang malaki pong balita rito ay ang aktibong pagpasok ng BNY Mellon, ang pinakamalaking custodian bank sa mundo na may hawak na higit $47 trillion asset. Kapag ang ganitong kalaking institution ay pumasok sa tokenization, malinaw na hindi ito maliit na eksperimento. Para sa market ay sinyalis ito ng seryosong long-term adoption. Ang role po ni XRP sa ganitong setup ay maging compliance-ready rails para sa tokenized assets. Hindi po ito speculation, kundi operational utility. Kapag nagsimulang ilipat ng mga institution ang traditional assets on-chain, ay kailangan nila ng network na mabilis, scalable at saka compliant. Dito po pumapasok si XRP. Para sa atin, bilang mga investors, nagbabago po ang usapan. Hindi na lang tanong kung tataas ang presyo, kundi kung gaano kalaki ang value na dadaanan ng network na ito. At kapag trillions ang gumagalaw, ay hindi maliit ang kanyang epekto sa presyo. Bakit sinasabi ng analyst na naglo-load ang pinakamalaking XRP breakout? Ayon po kay Amonex, ang kasalukuyang galaw ng XRP ay hindi random. Makikita po sa chart na mula sa matitinding galaw ay pumasok siya sa tight consolidation range. Sa technical analysis ay mahalaga ito dahil ang ganitong compression ay kadalasang nauwi sa malakas na galaw. Ang presyo ay paulit-ulit na bumabalik sa parehong zone na parang nag-iipon ng lakas. Para po sa mga traders, ito ay panahon ng paghahanda, hindi po paghahabol. Kapag mas tumatagal si XRP sa loob ng range, ay mas tumitindi ang technical pressure. Bawat dip ay sinasalo ng mga buyers at bawat rally ay hinaharang ng resistance. Ang ganito pong balance ay sinyales na may paparating na desisyon ang market. Kapag nabasag po ang upper boundary na may volume
ay pabor po ito sa upside continuation. Ang market impact po nito ay maaaring biglaan. At tulad po ng paalala ni Amonex, ang mga handa lang ang makikinabang sa ganitong breakout. Bakit sinasabi ng expert na kapag nag-pump si XRP ay grabe talaga? Ayon naman po kay Mason vs. Lewis, kakaiba si XRP kumilos kumpara sa ibang large cap crypto. Matagal siyang tahimik pero kapag gumalaw ay biglaan at matindi. Ito ay napatunayan na sa history kung saan ang mga major rally ng XRP ay nangyari sa maikling panahon. Hindi po siya yung dahan-dahang umaakyat. Para sa market, ito ay delikado para sa late entries at rewarding naman para sa mga matyaga. Para kay Verse Lewis dito, ang tunay na benchmark ng XRP ay hindi ang 2021 rally. Mas mataas ang mga naunang peaks at iyon ang gusto niyang malampasan. Ang market impact po nito ay expectation shift. Hindi lang recovery ang hinahanap, kundi structural expansion. Kapag nangyari ito, ay ang dating mga highs ay nagmumukhang maliit lang sa chart. Para sa mga holders, malinaw po ang mensahe. Ang galaw ni XRP ay hindi madalas, pero kapag dumating ay binabago nito ang landscape. Bakit naman po mahalaga ang $8 prediction ng isang major Ripple partner? Ang Standard Chartered ay hindi po basta bangko. Isa itong institusyong may direktang ugnayan kay Ripple mula pa noong taong 2015. Kaya nang sabihin nilang posibleng umabot sa XRP sa $8 ngayong taong 2026, hindi ito basta hula. Ayon po rito kay Levi Redfield, ang ganitong forecast ay galing sa malalim na kaalaman sa sistema ni Ripple. Para sa market, ito ay institutional confidence, hindi po retail hype. Ang target na $8 ay nakabase po sa utility at settlement role ni XRP. Hindi ito short-term pump scenario. Para sa mga bangko, mahalaga ang regulatory clarity, infrastructure readiness, at saka real demand. At ngayon ay pasok sa XRP sa tatlong ito. Ang market impact nito ay malawak. Kapag ang mga ganitong institution ay nagmodelo ng value na XRP, mas nagiging matatag ang long-term outlook. Para sa atin, ito ay validation na may malalim na dahilan kung bakit patuloy ang accumulation. Bakit sinasabi ng analyst na magtiwala sa $27 XRP process? Ayon po kay ChartNerd, ang galaw ng XRP ay sumusunod sa macro fractals na umaabot ng higit isang dekada. Ibig sabihin, inuulit niya ang parehong structure sa mas malaking scale. Ang chart niya dito ay nagpapakita ng accumulation, expansion at consolidation bago ang susunod na malaking galaw. Para sa technical traders, ito ay hindi po short-term setup, kundi long-term roadmap. Gamit po ang Fibonacci extensions at Elliott wave structure, ay lumalabas ang target na $27. Hindi ito biglaan, kundi huling yugto ng Wave 5. Ang market impact nito ay expectation management. Hindi lahat ng galaw ay parabolic agad. Ngunit kung mananatili ang structure, ay posible pong sundan na XRP ang parehong pattern gaya ng dati. Para sa mga holders, ito ay paalala na ang pinakamalalaking galaw ay dumarating pagkatapos ng mahabang paghihintay. Bakit sinasabi naman ni Dark Defender na magmi-melt faces si XRP? Sa 3-day chart ni Dark Defender, malinaw na tapos na ang corrective phase ni XRP. Ang ABC correction ay kompleto na at ang presyo ay nag-stabilize sa critical Fibonacci zone.
Para sa technical analysis, ito ay sinyales ng pagtatapos ng pagbaba. Hindi na selling pressure ang nangingibabaw, kundi base building. Ang market impact po nito ay pagbabago ng momentum sa mas mataas na time frame. Dagdag pa rito ay ang RSI Golden Cross na nagmumula sa mababang antas. Yung RSI po natin yan, yung nasa ibabang bahagi ng chart dito. Ibig pong sabihin yan ay nagsisimula pa lang ang lakas, hindi pa ito overbought. Ang target na $5.85 ay base sa extension, hindi po sa hype. Kaya para sa mga traders, ito ay early stage signal. Kapag nagsimulang umusad sa XRP palabas ng range, ay maaari itong maging mabilis at agresibo. At dito po mapasok ang sinasabi niyang melt phases. Bakit walang generational wealth kung hindi mababasag ang $2.50? Ayon naman kay Japanese analyst na si Han Akamatsu. Han Akamatsu. Yan po siya. Hindi sapat ang short-term rallies para sabihing magdadala ng generational wealth sa XRP. Kailangan muna niyang mabasag at mapanatili ang $2.50 resistance. Ang level na ito ay paulit-ulit ng humarang sa presyo at nagsisilbing psychological at saka technical ceiling. Para sa market, ito ay linya sa pagitan ng hope at saka confirmation. Dagdag pa rito ay ang falling channel na aktibo pa rin. Hanggat hindi lumalabas sa XRP dito, ay mananatiling corrective ang galaw. Ang market impact nito ay babala. Hindi lahat ng pump ay simula ng bull run. Para sa mga holders, mahalaga ang disiplina. Ang tunay na wealth ay dumarating kapag ang structure ay kumpirmado, hindi kapag emosyonal ang market. Ito ang paalala ng analyst sa gitna ng optimism. Sa ating panghuling balita rito ay ano ang ibig sabihin ng breakout na XRP mula sa kanyang 90-day resistance. Matapos po ang halos 3 buwang paghihirap ay nagsimulang lumabas sa XRP sa matagal na resistance line. Ayon dito kay Waters Above, ito ay unang senyales ng technical improvement. Ang pag-akyat mula sa matinding pagbaba noong late 2025 ay nagpapakita na humihina ang bearish control. Para sa market, ito ay pagbabago ng ritmo, hindi pa kumpirmadong reversal. Ang susi ngayon ay confirmation. Kailangang manatili ang presyo sa itaas ng dating resistance at gawing itong support. Kapag nagawa ito, ay posibleng buksan ang landas patungong $2.70 o mas mataas pa. Para sa mga traders, ito ay critical phase. Ang susunod na mga daily close ang siyang magpapasya kung ito ay tunay na breakout o relief rally lamang. Ang mga darating na araw ang siyang magbibigay ng kasagutan. At sa kabuuan ay malinaw na si XRP ay nasa mahalagang yugto. May bullish projections, may babala at may technical signals na nagsasabing may paparating na malaking galaw. Bilang mga traders at investors, mahalaga ang balanse ng excitement at saka disiplina. Hindi lahat ng hula ay mangyayari agad, pero ang structure ay unti-unting nabubuo. Kung tama ang timing at tamang strategy, ay maaring maging makabuluhan ang susunod na kabanata na XRP para sa ating lahat. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood. Panoorin na rin ninyo ang mga suggested at recommended videos natin dito.